Catechism number 821. The desire to recover the unity of Christian is a gift of Christ and a call to the Holy Spirit. Number one, certain things are required in order to respond adequately to this call. Number one, atong ibasa kanya, a permanent renewal of the church in greater fidelity to her vocation. Such renewal is a driving force of the movement towards unity. Catechism number 821. Number two, conversion of heart, as the faithful try to live holier lives according to the gospel, or it is the unfaithfulness the members of Christ give which causes division. So, unsa day maka-cause sa division? Kung dili nato tumanon ang isulti sa Ginoo. Amen? Forgive and forgive. So, mana siya nato ang gitawag na ang pulong sa Ginoo yun na mapasaylo gyud ta. Kalimutan nato kung naay mga away-away diya sa banang asawa, hindi na magsibalik-balik, mamurag guba nga plaka, katong mga sayop sa bana 2018 pa, sige balik-balik pag-istorya, sayop sa asawa, sa puton gani, baliko na po pag-istorya ang mga salat, no? It is a conversion of heart, or it is the unfaithfulness of the members of Christ Church which causes division. So katong mga masakir na nahitabo sa Jerusalem sa 1099, it was the unfaithfulness of the word of Christ na love your enemy, no? Igugma imong kaaway, ang uban na dili ako'y maglagot, igugma ang kaaway, bunali o di kabantay. So it was the unfaithfulness of Christ's word that causes division. Ano na itabo to kay wala nagisunod ang gusto sa Ginoo nga magpasaylo, no? Love your enemy, no? And then number 3 is prayer in common, because change of heart and holiness of life along with public and private prayer for the unity of Christian should be regarded as the soul of the whole ecumenical movement and merits the name spiritual ecumenism. Sa ato pa iampo ginato, Ginoo may usa unta mi, no? Diha sa imong gugma kay mo may imong itinguha sa John chapter 17 nga may usa ang tanang mga Kristiyano. Number 4, fraternal knowledge of each other. So unsa may fraternal knowledge of each other? Kabalo ka kano sa nagsugod ang Sabadista, kinsay founder sa Sabadista? Ang founder sa Sabadista si Ellen G. White. Itukod niya ang Sabadista sa tuig 1863. O sa wala pa magtukod si Elena White sa Sabadista, membro siya sa Methodist Church. Ang iyang pamilya, ang iyang papa, usa ka magwawali sa Methodist Church. Kanya si Elena White, usa sa mga babaeng anak sa iyang amahan na si Mr. White, o kunya ang nahitabo, nagtukod si Ellen G. White sa Sabadista niya itong tuig 1863 sa Canada. Niya, dayon, iingon din ni Ellen G. White na mo ni ang mga original Sabbath keeper, mga remnant, ang mga Sabadista. So, dili kita mutuon niya na kaya ang tinuod na Sabbath keeper ang mga Hudiyo man na sa Jerusalem, ang ilahang sinagoga, kumato ka sa Jerusalem, nasa kita mag-grand synagogue, dinakadakong sinagoga sa mga nagbantay sa Sabbath keeper, mga Hudiyo. So, kung ang arrangement, ang Saturday is the day of worship for the Jews, ang Sunday is the day of worship for Christian, ang Friday is the day of worship for Muslim. Ikaw Sabadista ka, Christian mong ka, ano ni sagol mo nga dito sa Sabado nga sa mga Hudiyo mo ito? Mura man kagmanok, kapatakag pangitlog. Dapat, ali ka sa Sunday kay ang Saturday is the day of worship for the Jews. Ang Sunday is the day of worship for the Christian. Ang Friday is the day of worship for the Muslim. Ikaw sa man ka, Hudiyo, Christian. Christian, dapat Sunday ka. Manumanto mo ka sa Sabat nga ang original recipient ni Ana nga magbantay sa Sabado ang mga Israelita man. Bisa basahan na ito ang Old Testament. Masa may nakasulat diyan ng mga Exodus chapter 20, Leviticus chapter 11, ina ang mga katawan sa Israel. Sige balik-balik sa introductory statement ang Ginoo nga till the people of Israel. Yung ano ni apil mga Pilipino mga kalimang ka-Israelita, sa ilong pa lang ni mo daan, plat kaayo, di nga kataas itong ilong sa Hudiyo, di nga ni ilong taas o katay, manahigit na kaya itong ilong sa Hudiyo. Sa bulsagol ka dito sa mga Hudiyo. Di ba?
So, we have to know din, nganong anaa sila. Anong kuan man ka, anong nag-worship man ka ng Sabado. Kita wala ka nag-ingon nga, ang Sunday yun itong Sabat. Ang atong ingon nga, Sunday is the day of worship of the Christian, where we celebrate that our Savior has risen from the dead. Magsige na tag-iskod o pahulay. Bisag Domingo, pahulay. Bisag Lunes, pahulay. Tinapulan mo ng sige lang pahulay. Ano yan? Ano pahulay-pahulay mga? Kay ang Ginoo, gihimo niya ang kalibutan sa unang adlaw, gihimo niya ang mga sapa sa ikadawang adlaw, gihimo niya ang mga kawanangan sa katulong adlaw, gihimo niya ang mga dagat sa ikapat na adlaw, gihimo niya ang mga kahoy, ang mga utanon, sa ikawnong adlaw, gihimo niya ang mga unggoy, tanang mga isla sa kadagatan, tanang mga mananap. Unya, pagka-ikapitong adlaw, ni pahuway ang Ginoo. Nga nung maapil magpahuway nga nagtrabaho ang Ginoo naman. Wa kay apil sa trabaho, ni papahuway, apil-apil ang pahuway. Pagkulang itong dako da. Sa pagtrabaho, wag ka nakita ni apil ang trabaho. Unang adlaw, wag ka dito. Ikadulo, ikatuloy, ikaupat. Pagpahulay, ni pakita na kayo, mga apil mo pahulay. Ano mo ang nangimo da? Muna, sa balista, yung masuko siya, magkatawa siya, di na may nangimo pastor. Paghimo sa Ginoo sa kalibutan, unang adlaw, ipadawang adlaw, wag ito ni pakita. Pag ikapito, kung mo pahulay ng Ginoo, ni pakita ka, kung mo apil ang pahulay. Tinapulan mo ng imuha. May pang Ginoo, kaya ingon si Jesus sa Proverbs chapter 8, yung ng Ginoo, sa diyang gibukad niya ang makalangitan dito ako. Sa diyang gipahiluna niya ang mga patukulanan sa kalibutan, dito ako uban kaniya, sama sa usa ka arkitekto. Sa diyang gibuhatan niya utlanan ang kadagatan ug ang kayutaan, kauban ko siya. Siya, ako ang iyang kalipat. Isang tulang ingon si Jesus man to. When the God the Father created the universe, sa diyang gipahiluna niya ang kalangitan, sa Proverbs chapter 8, dito ako uban kaniya. Sa diyang gipahiluna niya ang mga kapatukulan sa kalibutan, kauban ako niya. Ako ang iyang kalipat. Ingon si Jesus. No? Natural, pagkaman nila himos kalibutan ni pahulay sila. Ni ikaw, apil ko kag pahulay. Pagbuhat sa kalibutan, ikaw ni apil, pali na ng bato, pagpaya na ng bato dihan niya, karon apil pahulay. So, fraternal knowledge of each other. Aglipay. Masa may liquis aglipay, anong isipalis sa Katoliko? Kaya nasuko sila nga ang mga katsila, maoy nga pari, maoy himong ulipon ang mga pari ng mga Pilipino. So nagdiman ang mga pari ng mga Pilipino nga ma-independent ang Archdiocese of Manila from Mexico. Tungkol atong panahon na ang Manila under the management of the Archdiocese of Mexico. So, ni-cry ang mga Filipino priest na unta ma-independent ang Diocese of Manila, nag-request sila sa Holy See na unta ma-independent para dili na sila iabusar sa mga pariner ng mga pari na gikan sa Hispania, gikan sa Mexico ng mga puti. But it was not answered by the Holy See. Mao nga ni-trigger pag-ayo ang independent movement, Iglesia Pilipina Independente. Muna, kuyaw kayo na, Father, ka na imuha kay sa Katoliko pa ka, Pilipino ka. Niya karon ibalhin ka sa Aglipay, Pilipina na ka. So dapat inigsimba ninyo, naka-Pilipina mong tanan. Imagine ka, ang inyong simbahan, Iglesia Pilipina, Independente. Ano nag-Amerikana mga diha nga Pilipina, dapat Pilipina. Niya karon, gi-grant sa Amerika ang independent 1910. Granted. Niya karon may inyo ang gipangayo sa Holy See
nga ma-independent ang diocese sa Manila, niya karon grant naman sa Holy dapat mobalik na mo sa Katoliko. Kay mo man inyong request na ma-independent ang diocese sa Manila. Niya karon na grant na sa Holy wala mo nibalik sa Katoliko. Mo ra man inyong giingon na kanang hamyo nga ma-independent ang diocese sa Manila. Mabuka ang mata sa aglipay ang mao ba? Mao na. So dapat balik na mo sa Katoliko kay inyong request grant naman 1910. Oh. So ibalik mo sa istorya ang mga aglipay. So nagkaso. Sa kaso sa United States, sa liya nga 1902 na proclaim na ang independent, ni pasaka o kaso ang Philippine Independent Church na ang tanang property sa Katolikong simbahan sa Pilipinas sila ang magdumala. Tungod kay sila ang rightful organisasyon to manage sa property of the Catholic Church kasi sila ang mga Pilipino o niya kaniyuta sa Pilipino. So nikiha ang mga aglipayan sa Supreme Court sa United States of America. So nitong panahon na nag-ampo ang mga Katoliko, nga murag katakilig din sila. Unang-una, ang mga judges sa Supreme Court sa Amerika, mga protestante. So wala sila assist dito, wala sila pag-asa na ang mga magistrate, mga judges sa Supreme Court sa Amerika, mapabor sa Romano Katoliko. Tungod kay ang mga judges sa United States of America, mga protestante. So the case is continued to bear in the Supreme Court. The claim of the Philippine Independent Church, they are the rightful owner of all the property, mga Santo Niño tanan. So dito nitubag sa Roman Catholic. Pero in 1910, it was a miracle. The Supreme Court of the United States of America made a surprise decision that all the property of the Catholic Church in the Philippines must be under the Roman Catholic Church. So ang petition sa mga aglipay wala i-grant. Moto ang mga aglipay naghimo din sila mga simbahan atbang sa Katoliko. Kung na nahitabo, di ba? Mangita din sila giluti dito atbang sa mga parokyas Katoliko kay wala i-grant sa Supreme Court sa Supreme Court of the United States na sila ang mo-manage sa tanang property kay sila mo iunta kay Pilipino mo tulong desisyon. Pero gitagaan yung wisdom sa Ginoo ang mga judges sa Supreme Court sa United States of America nga mo pabor sa Roman Catholic. Kaya kung nipabor ang Supreme Court sa Amerika sa aglipay, mas gamay ang Romano Katoliko karon sa Pilipinas, mas daghan ang aglipay. Nga naman, sila may managdian ng mga property. Kay by the mandate of the law, may gani kay nipabor sa Roman Catholic ang Supreme Court sa Amerika. Moto'y gitawag grasya. Amen? Amen. Oh. Kaya kung ipabor pa to sa mga aglipay, disgrasya. Ang tanang properties Katoliko ila, niya ka na mga tao, di ba na makialam kung aglipay ba na nagmani sa mga Santo Niño. Diha kung sila nang nilagruan sa Santo Niño, dito minas na mag-ampo. Di ba? Ana man ang kansi, kanang Quiapo. Motik over diha ang aglipay, wala pakialam ng mga tao diha. Na milagruan din niya aning Santos, aning larawan din niya sa Nazareno, hindi gumi mo ari. Balag kinsay pura paroko dili. Balag kinsay nagmanage. So kung nagranto ang request sa kaso nga sa aglipay ang mga property, wala nang kagamay ang karon ng Romano Katoliko sa Pilipinas. Diba? So, grasya kay 1910. Tanawan niya sa history, ha? So, fraternal knowledge of each other. So dapat natin gamay kaalam sa history. Next, the founding of the Iglesia ni Cristo in July 27, 1914. Kung saan may naka-trigger? What triggered Felix Manalo to register his own movement? Una, doon na siya gitawag kay ubo sa Katoliko sa Felix Manalo kay namatay ang iyang mama, wala ipalugong sa pari sa sementeryo sa Katoliko sa Taguig. Busa si Felix Manalo mausa ka ulit tao, pareha ninyo, ulit tao na nag-edad o 20, grabe na, puot-puot ang iyang kasuko, iyang kahiubo sa simbahan. Nganong wala palubong ang iyang inahan sa sementeryo sa Katoliko. Katoliko sila sa panahon na, pero nadudahan man na nag-appeal sila o kulurong na sikta sa mga panahon. Ito ang pari ni desisyon dili palubong. So wata kabalog, asa di palubong niyang mama, ipaanod bagas dagat, atong panahon na, wala natin na ibawaan. Basta wala malubong sa sementeryo sa Taguig. So kung ikaw si Felix Manalo, kung sa may mo taktol imong kaspa sa kasuko sa Katoliko.
Yung sa Kristan pag siya, wala ipalubong niya. Mutong ang kanang wali sa iglesia, muna siya ilhanan sa kasuko. Naggikan sa kasing-kasing ni Felix Manalo, tungod sa iyang mama, wala ipalubong sa Diyos Katoliko. Patunayan namin na ang Katoliko ay sa demonyo. Yun ang preaching nila out of hatred. Diba? Tanawa ilang mga preaching. Motivated by hatred. Kaya ang founder nila, ang mama, wala ipalubong sa Sinitiros Katoliko. Isa yung musuko anak. Muna ang ilang preaching. Ako din, napalisakit. Ikasaban ko sa katiguan. Anong tiguan? Ikaw, saan ka? Pastor ka? Nagkatoliko? Yes, ma'am. Yes, nay. Ako ayaw ko daniha ng Katoliko. Kaya ang akong papa, pari sa Southern Cebu, gandan pa niya ang parokya. Gipaanak ka ng akong inahan, wa mi atiman na. Munang ako ayaw ko kumbinsiya sa Katoliko kay ang akong amahan pare ko amon. Natay mahimo ato niya. Natinuod pa niya giingon. Atong panahon na katong mga tinago nga relationship. Madala ko nimo sa Katoliko na may hatred. Kaya itong panahon na sikreto ng mga relationship. Muna ito scandal in the church. Na wala na kayo mahimo na mao ba nay? Mao ba di ay nay? Namina na ako. Pag-ari na ako sigo tinuod man. Kaya namutana man ko how true it is. Scandal of the church. Yan. Napay isa kapatid, nilitire na siya sa usa ka diocese. Kunya kay naman siya ana. Tiguang naman sito sa retirement home. Duka sito ana. Kunya, ningon ang kuan. Ningon ang anak kay dito magdabaw nagsiminang dito sa charismatic ni apil ang anak, ilang ang anak. Ningon ang anak na, wow na niya yung daddy dito sa retirement home. So gikuha, ato niya sa retirement home. Ningon ang kuan na, Father, naabi na nita ni mo, paggawas niya. Xerox copy yun ang naong din niya itong bata. Ningon siya nga di, tiguang naman ka di niya, kuha naman ka, luoy naman kayo ng kayo ka. Dito lang sa kapuyo sa balay na mo, kaya gusto na ko nga, ikaw hindi akong papa, gusto na kong atimanunta ka. Kagaya kong tayo mo atiman ni mo, kaya ako manggit ng anak, moment mo ni mami. Naningon mo siya na dong, sorry kayo, dili ko kumuba ni mo, kaya kato mapanghitabo, dili dito na ko tinuyuan, nga nahimugso ka. Pari yung kulong. Mabita ni Hamyo pa ni mama ni mo, araw na matuman ang akong pagpapari, palayo din ni. Adto sa dapit, ipahimugso ng bata at imana. Kung tinuod ka na higugman ako, kalimti ko. Kaya ako gitawag ko pagkapari, ang nahitabo na ito, disgrasya ng Diyos. So nila, ang babae, kay tinuod man sa linggo, kung tinuod ka na higugman ako, palayo sa akuan. At imana ng bata, ipahimugso, sa layo na dapit, kay ako pare ko ang nahitabo na to, disgrasya ra gyud, dili na ko gusto, dili ko nimo gusto. So di palayo ang babae to na dako ang iyang anak. Diba? So wala din sa nimo ba dito siya nagpakamatay sa retirement home. So makita na to ang skandal sa simbahan na naay mga tao na ni palayo sa Katoliko tungod kay dunay bugat ng mga rason. Kung nakita in the spirit of ecumenism, we will fraternal knowledge of each other, atong katon ang pinaka-cause nganong sila ni palayo simbahan Katoliko. Dili kay debate lang dito. Kung di ka Katoliko, impyerno ka. No. Kay naa sa katekism, ningon dinhi na outside the church, there is no salvation. Wala ikaw kay di ka Katoliko, impyerno gid ka. Wala di mo gitanaw ang root cause. Ang pinaka-reason na nahitabo na. So, muna atong business. No? Dili na kay banggaan dayon, basta nato tanawa ang pinaka-cause. Mo na ang maggubat ang China o Pilipinas kay tungod sa West Philippine Sea. Sugdan nato ang gubat, linibo ang mamatay. Gusto magkatang magpakabuhi, ano